Papatayin kita. Suot ko ang dilaw na robe ng emperador. Labag ito sa batas. Hai Yang, bakit mo hinuhubad ang damit mo, salbahe? Mga palalong pirata ng hapon, huwag ninyong sakupin ang dakilang Qi. Hayang, ano na namang kalukuhan to? Umalis ka sa daan. Bitawan mo ako? Bitawan mo ako. Bumalik ka sa amin. Pag di ka sumama, ako ang mananagot. Pakawalan mo ako. Qiansui, tigil! Bakit kayong lahat hinahabol ang isang dalagita? Hayang, sagipin mo ako. Hoy, sinusundo ko lang ang amo namin. Huwag ka makialam. Hayang, huwag kang maniwala. Hindi ko siya kilala. Hindi mo siya pwedeng kunin. Gusto mo bang mamatay? Ang may-ari pala ng katawang ito ay si Haiyang, ang agimat. Kaya ang nagdala sa akin mula sa Great Qi? Hayang, salbahing manyak. Hindi kita palalampasin. Huwag kang tatakas. Nakita mo na katawan ko. Kung magbobola ka pa, sisigaw na ako. Isasama ko na lang siya. Nakita na niya katawan ko eh. Nakita mo na ang lahat. Ngayon tatakasan mo ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Dinungisan mo ako. Dapat kang parusahan. May utang ka sa akin na 50 milyon. Sandali lang. Hindi ko naman nakita ng maayos. Tigil na ang drama. Magtrabaho ka para mabayaran ng utang. Bilis-bilisan mo. Magtrabaho ka na para sa utang. Bilis. Hoy, ikaw. Anong tinitingnan mo? Bilis, umalis ka na. Kuya Haiyang. Haiyang, narito na kami. Tara na. Tulong. May nagnanakaw ng bag ko. Anak, ninakaw ang bag ko. Nandyan ang pampaopera ng asawa ko. Huwag po kayong mag-alala na babalik ko po iyan. Masyadong mabilis ang motorsiklo. Anong gagawin natin? Hindi pa rin natin naabutan. Huwag kayong mag-alala, hahabulin ko at ibabalik ka agad. Ano yung kumadaan kanina? Bilis, bilis, bilis. Sol, makikipag-away ka sa amin? Mga salbahe, nagnanakaw pa sa liwanag ng araw. Lumayas kayo. Tol, hindi ka natin tatantanan. Umalis na tayo. Anak, maraming salamat sa'yo. Nay, dalian niyo pong pumunta sa ospital. Salamat sa Diyos. Marami pa palang mabubuting tao. Haiyang, kailan ka pa naging astig? Huwag na tanong, alis na tayo. Oy Haiyang, hintayin mo ako. Turuan mo ako ng galaw mo kanina. Haiyang, saan ang delivery mo ngayon? Ide-deliver ko ito sa isang live streamer. Naku, nasa peligro ang kapatid ko. Susunduin ko siya. Tagapamahalang Liu. Bulag ka ba? Alam mo ba ang halaga ng florera? Gusto mong mamatay? Tagapamahalang Liu, hindi ako. Kayo ang humawak at nabasag. Wala ito sa akin. Bakit ka nandaraya? Tawagan mo pamilya mo't magdala ng pera ngayon din? Kung hindi, babaliin ko mga binti mo. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan kapatid ko. Xiao Peng, tumakbo ka. Ako ang may gawa nito. Wala ito sa iyo. Ate, huwag kang matakot. Nandito ako. Akala mo makakaalis ka?
Ang antigong ito ay nagkakahalaga ng 100,000. Kung hindi kayo magbabayad ngayon, walang aalis. Tao, pumunta rito. Kayo ang basag nito. Kita ko sa livestream. Huwag ninyong siraan ate ko. Halika. Malansing na delivery boy. Nakikipagtalo ka? Naghahanap ka ng kamatayan. Nako, wala na ang lahat. Batugan. Alam mo bang malaki ang problema mong nahukay? Porcelain ito mula sa imperyo ng Great Qi. Espesyal na ipinagawa niyang Master Zhao. Hindi ka makatarungan. Ikaw ang bumasag, nagbibintang ka pa? Isa pang delivery boy. Pakialamero. Kung hindi sila magbabayad ngayon, ipapakulong ko sila bukas. Wag po, tagapamahalang Liu. Pakiusap, Ate, bumangon ka. kakapasok pa lang ni Xiaoping sa kolehiyo. Masisira buhay niya sa kulungan, tagapamahalang Liu. Maghahanap ako ng paraan. Magbabayad ka? Sa ano? Walang hiya. Kung gagapang ka't pupulutin mga pira-piraso, baka babaan ko ang bayad. Ate? Ate, ako na ang kukuha. Palaging ikay nangangalaga. Ngayon naman ako. Ang materyales at marka. Di ba't mga murang orinola ito mula sa mga lokal na lutuan? Bakit itinuturing na kayamanan para maningil? Ito ang kapalit ng pagsuway sa akin. Panoorin ninyo. Tigil na. Mga peke lang lahat ng pirasong ito. Ex lahat ng porselana mo. Kalokohan. Mga porselanang imperial ito mula sa dinastiyang Daqi. Ako mismo ang nag-appraise. Limitado ang kaalaman mo sa appraisal. Kaya natural lang na nagkamali ka. Maghanap ka ng tunay na eksperto para suriang mabuti. At lalabas ang katotohanan. Tama. Sa antique trade, sinong hindi nagkakamali? Kailangan ng autoridad na eksperto. Pag ayaw mo, may tinatago ka. Sinong bibili sa inyo? Tama ba ako, mga kasama? Tama siya. Bata, mas alam mo pa kaysa sa akin. Ipasundo mo si Mr. Tang sa taas. Ngayon din, mapapatunayan ko. Ayon sa appraisal ko, tunay na porselanang imperial ng Daqi Dynasty ito. Sinong nagsabing peke? Gawa sa panahon ng Daqi, pero imitasyon mula sa pangkaraniwang paggawaan, hindi imperial. Matalino ang binata. Imitation nga ito at mababa ang halaga. Ang lakas ng loob mong manloko ng mga tao. Kahit walang halaga ito, ang dalawang ito ay 2 milyon. Dapat magbayad ng 2 milyon. 2 milyon? Pwede bang unti-unting bayaran sa trabaho? Hindi. Kailangan ng pera ngayon o ipapakulong ko kapatid mo. Wag. Wala talaga akong pera ngayon. Ang jade pendant na ito ay may halaga. Magkano ang mababawas sa utang ko dito? Anong basura ito? Walang halaga. Lumabas ka na. Ito. Binata, parang nakita ko ito sa mga lumang aklat. Pag-aralan ko ito. Salamat. Pagpeke rin ito kay Mr. Tang. Ikaw ang pakukulungin ko. Master, hinanap ko sa Siam na lalawigan pero wala ang Heavenly Dragon Jade Pendant. Bigo si Juke. Patawarin ninyo po ako. Ang angkan namin ni Crown Prince ang nagtatag ng Dragon Guards para magbanta. Hindi na binalik ang Dragon Guards. Sa pagkakasakit ko, baka di ko na makita ang pendant. Master, ang dami ninyong sakripisyo para sa Dragon Guard. Oras na para tumigil sa paghahanap ng pendant. Hindi. Kapag napunta sa iba ang pendant, paano ko haharapin ang mga ninuno ko? Master Ho, lumitaw na ang Heavenly Dragon Jade Pendant. Ano? Agarang ipagbawal ang balita, siguraduhing ligtas ang may hawak ng angkong Hada Jade Pendant. Huwag magkamali. Ayain agad ang 3 kasamang tagapagbantay ng dragon na bumalik sa Jiangcheng. Sasalubungin natin ang pagbabalik ng angkong Hada Jade Pendant. Kuya Hayang, peke ba o tunay ang jade pendant mo? Ganyan ka magtanong? Siguradong antok ka pa. Ikaw na delivery boy, may jadeng 2 milyon ang halaga? Katawa-tawa? Paano mo nasabing peke jade ko? Kung tunay yan, ibibigay ko pwesto ko kay Sisi. Sige. Kung tunay to, sasagutin mo lahat ng pinsala. At magre-resign ka. Kaya mo? Manager Liu, ang tapang mo kanina. Bakit ngayon tahimik? Sige. Di ako naniniwalang may tunay kang dala. Kung peke, triple ang babayaran mo. Maghanda ka mag-resign? Tunay ito. Sa Antique Junction,
Binabasag agad ang pike. Nakita mo? Tunay ito. Tuparin mo usapan. Tiyak kong hindi mababali ng antique Jiangshan ang salita nila. Maawa ka, babayaran ko lahat ng pinsala, pero kalimutan na natin ang tungkol sa pwesto ko. Pwede? Mas gusto ko pa yung yabang mong mukha kanina. Sandali lang kayong lahat. Dahil sa nawalang record, hirap akong tiyahin kung tunay. Sabi na, paano magkakatotoo ang delivery boy? Ano? Paano nangyari ito? Putulin niyo binti niyan. Tigil. Anong ginagawa mo? Miskin sila ang sumira sa 2 milyong yuan na antigo ni Young Master Zhao. Pinaparusahan ko lang sila. Sino ang sumira ng antigo? Ako ang may kasalanan, Miss Qin. Babayaran ko ang nasirang antigo. Sandali. Kanino ang jade pendant na ito? Sa delivery guy po ito, Miss Qin. Gusto pang ipambayad sa 2 milyon. Tinuruan ko lang siyang gumalang. Peke, ikaw ang nagturo sa kanila? Opo, ako nga. Miss Qin, bakit niyo ako sinasaktan? Gago. Alam mo ba ang kinakatawan nito? Ito ang hiyas na jade ng Dragon Guard na hinahanap ni Master Huo. Ang hiyas na jade ng Dragon Guard. Kung hinahanap ito ni Master Huo, napakahalaga nito. Mas nakakatakot ang kapangyarihan ng Dragon Guard. Hinahanap nila ang kasalanan mo hanggang mamatay ka. Imposible. Paano nagka-jade ang isang delivery guy? Miss Qin, baka nagkakamali kayo. Bastos. Hindi ako nagkakamali sa hiyas na jade. Patawarin niyo po ako. Hindi ko kayo nakilala. Umalis ka na ngayon din. Miss Qin, patawad. Huwag niyo akong paalisin. Sino ang may lakas ng loob sumira ng gamit ni Zhao Batian? Sinong tangang pumatong sa gamit ni Zhao Batian? Ginong Zhao, narito ka na rin sa wakas. Sila ang sumira sa inyong antigong gamit. May mangahas pa bang lumaban sa akin sa Jiangcheng? Lumapit ka. Ate! Binatang Zhao, pasensya po. Ako ang may sira nito. Ako ang mananagot. Ate! Nais mo bang mamatay sa paglapastangan sa gamit ko? Hinampas mo ang kapatid ko? Paano ka nakakagalaw ng ganyan? Ako ang may gawa nito. Huwag niyo pong idamay ang ate ko. Wala na ba kayong paggalang sa batas? Batas? Sa Jiangcheng, ako ang batas. Binatang Zhao, pinahahalagahang bisita po namin ito sa Antique Jiangshan. Paumanhin na lamang. Dahil nagsalita na si Ginang Qin, di ko napakikinggan ang basurang ito. Binatang Zhao, 2 sa mga tauhan natin ang nasugatan kahapon. Wang Biao, may galit ka sa batang ito? Higit pa ron, Binatang Zhao, ito ang kumuha kay Miss Qian Shue, ang inyong nobya. Siya siguro ang sinasabi niyang kasintahan. Ano? Ang kapal ng mukha mong hawakan ng nobya ko. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Ginong Zhao, huwag nang mag-aksaya ng salita. Ngayong araw na ito, dapat siyang magdugo. Ginong Zhao, kahit anong mangyari, ako ang magtatanggol sa kanya ngayon. Kahit pa maging kaaway mo ako? Oo. Kahit pa maging kalaban kita. Hayang, bitawan mo ako? Ulol, kung may bayag ka, huwag kang magtago sa babae. Lumapit ka't lumuhod kay Ginoong Zhao. Kung hindi, huwag mong sisihin kung magiging marahas ako sa kanila. Salbahing hampas lupa. Hayang, okay lang. Huwag kang mag-alala. Kahit patayin niya ako ngayon, hindi ako takot. Xiaoping, okay ka lang ba? Mga hampas lupa ay mananatiling hampas lupa. Ang pagde-deliver ng pagkain ay pumasok na sa ulo mo. Ginoong Zhao, may dala-dalawang Heavenly Dragon Jade pendant itong lalaking ito. Ano? Kaya pala si Qin Ruiyue ay isinasakripisyo ang buhay para sa kanya. Kapag nakuha ko ang Heavenly Dragon Jade pendant, ang angkan naming Zhao ay makakontrol sa Dragon Guards. Gago, narinig kong nasa iyo ang Heavenly Dragon Jade pendant. Ibigay mo at pakakawalan ko kayong lahat. Ano? Gusto mong agawin ito? Paano kung hindi ko ibigay? Kung hindi, sisimulan ko sa kanya. Naghahanap ng kamatayan. Ginoong Zhao. Ang kapal mong hampasin ako. Wang Biao, patayin mo siya. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Ang lakas ng loob mong isipin ng Heavenly Dragon Jade pendant. Ginoong Ho, hindi iyon totoo. Mali ang pagkakaintindi nyo. Sana nga mali lang ang pagkakaintindi. Binata,
Saan mo nakuha ang hiyas na ito? Nakita ko lang ito nang umiihi ako sa tabi ng daan. Kung ganon, diretso na. Ipagbibili mo ba ito? Walang problema sa pera. Alam kong ang Dragon Guard ay mabubuting tao. Pero mga kaibigan ko, nasa kanila ngayon. Ito. Tumigil ka. Ikaw ang may utang kay Ginoong Zhao. Gago. Ayaw ko sa taong umaapi gamit ang kapangyarihan. Umalis ka. Umalis na tayo. Maaari mo na bang ipagbili sa akin ang hiyas? Hindi. Mahalaga sa akin ang lugar na ito at ang hiyas. Di ko ito mabibenta. Nagustuhan ko na ang hiyas na ito pero hindi ko pa ito ibebenta. Sige, hindi kita pipilitin. Kung ayaw, bayaran mo ang 2 milyon kahit di mo kaya. Huliin sila. Zhao Batian, sinong nagsabing wala akong pera? Ang tapang mo. Kung walang pera, luluhod ka't kagapang palabas ng Jiangcheng. Paano kung may pera ako? Ako naman ang gagapang palabas. Mabuti. Ako ang sasaksi sa usapan ninyo. Bata, siguradong panalo ako. Walang magpapahiram ng pera sa'yo. Sino nagsabi? Ako mismo magpapahiram sa kanya. Sino nagsabi niyan? Lakas loob kong pahiramin siya ng pera? Sino nagsabing hindi siya makakakuha ng 2 milyon? Ako ang magpapautang? Yang Shui, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Kapal mo magtanong. Tignan mo nga mga delayed mong delivery. Naku, nakalimutan ko pala yun. Wag Ken Shui. Ikaw ang nobya ko. Nagbibiro ka pa sa lalaking to, sobra ka na. Wala kang pakialam. Gusto mo siyang magbayad ng 2 milyon? Ako na ang sasagot. Chen Shui, tumakas ka para sa kasal tapos nagde-deliver ka lang. Saan ka kukuha ng 2 milyon? Anong problema? Tay, padala mo 2 milyon ngayon. Kung hindi, hindi mo na ako makikita. Naipadala na. Tara na. Liu Ken Shui, humingi ka ng pera sa tatay mo para sa lalaking to? Wala akong pakialam. Tapos na ang usaping pera at narinig ko ang pustahan nyo. Ngayon panahon mo nang tuparin ang pangako, Young Master Zhao. Akala mo gagaya ako sa aso? Imposible. Master Huo, ikaw ang saksi kanina, di ba? Tama. Ang sinumang lalabag sa pustahan papatulan ng Dragon Guard. Sigurado akong masaya si Manager Liu na tuparin ang pustahan. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang pamilya mo. Ako na ang paparusahan para kay Young Master Zhao. Arf, 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 arf. Tara na. Si Miss Liu ba yun? Nobya ni Young Master Zhao pero sumama sa delivery boy? Tulad nga ng sabi, kung gusto mo ng masayang buhay, dapat may konting berdeng halaman. Hayang maghintay ka, papatayin kita, tara na. Young Master Zhao? Kahit anong paraan, dapat mapatay mo si Haiyang ngayong gabi. Kung hindi, wawakasan ko ang Antique Junction. Opo, susundin ko. Gagawin ko ang lahat. G, Haiyang, sandali lang po. Hindi ito nabibili. Walang pag-uusap. Umalis na tayo. Hoy, paano ka nagsasalita? Eto si Geng, Chin mula sa Antique Junction. Maggalang ka... Nandyan ka lang nang may problema kami. Ngayon, igagalang kita? Binibining Ken Shui, ginagawa ko lang trabaho ko para sa mga pinuno. Hirap din ako. Unawain mo naman. Hirap? Ano bang hirap dyan? Changshu, kumalma ka, Ji Gingji. Chin, kung hanap mo ako, ano ba talaga ang pakay mo? Oo. G, Haiyang, gusto kong pag-usapan ng Jade Pendant. Libre ka ba mamayang gabi? Dinner tayo. Abala siya. Marami siyang ginagawa, di ba? Binibining Chen Shui, kay Ji Haiyang ako nakikipag-usap. Bakit ka nakikisali? Huwag mong isiping dahil bata ka. Pwede kang magmayabang. Sa akin siya. Walang makakasama sa kanya, lalo na ikaw. Walang pahintulot ko. Estudyante ka pa lang. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Mas wala kang karapatan na makasama siya sa dinner. Alis na tayo. Hoy! Liu Ken Shui, maghintay ka. Jiging, Chin, ano nagagawin natin ngayon? Para sa Antique Junction, wala akong choice kundi dumalo sa investors reception. Hoy! Anong ginagawa mo? Ang kapatid ko at ako'y nahihirapang mabuhay sa lungsod na ito ng maraming taon. Kayo ang unang nagpakita ng tunay na pagmamalasakit sa amin. Mga tagapagligtas namin. Walang anuman. Tama lang ang tumulong sa nangangailangan. Haha. Uy, ako ang sumaklolo.
Bakit ikaw ang pinapasalamatan? Oo nga pala. Ate Chiang Shue, salamat. Mula ngayon, utos lang kayo. Handa akong magpakamatay. Babalik ko agad ang pera pag nakaluwag-luwag na kami. Huwag mo nang isipin. Para sa akin, maliit lang ang halagang yan. Ang importante ngayon ay mag-aral kayo ng mabuti. Makapagtapos kayo para umangat ang buhay. Ano na ang balak ninyong gawin? Magpapahinga muna ako ng ilang araw, saka maghahanap ng raket. Para sa pag-aaral ni Xiaopeng. Sige, aalis na po muna kami. Sige, paalam. Ingat. Xianxue, salamat ha? Salamat lang. Ginipit ko na nga ang tatay ko para sa'yo. Abay malamang hinahanap na niya ako sa buong mundo. Ngayon, kailangan kong magtago ng matagal. Sige, magde-deliver na ako ng pagkain para may maibalik sa'yo. Sige, simulan mo na. Ginoo, tinawag ninyo ako. Ano ang utos ninyo? Juke, subaybayan mo ang taong yon. Huwag mong pabayaan ang Tianlong Jade Pendant na mapunta sa iba. San ka ba tatakbo? Wala kang takas ngayong araw. Napakabastos mong lalaso ng alak. Kung di ko binutasan ng lotus powder, paano ka mapapasuko? Ahahaha. Pakawalan mo ako. Pumila kayo. Tikman nyo ang pinakamagandang CEO ng Jiangcheng. Huwag. Pakiusap. Huwag. Huwag. Pakiusap po. Mukhang nagsasabi ng totoo ang katawan mo. Saklolo. Tulong. Hindi. Tigil nyo mga gago. Ginang Chin, okay ka lang ba? Kuya, itapon mo ang mabahong delivery guy na ito. Umalis ka na. Hindi ka bagay dito. Umalis ka sa daan. Hoy, alam ko gusto mo. Kuhanin mo itong pera at umalis. Lumabas ka? Huwag kang makapal. Alam mo ba kung sino tatay ko? Alam mo kung sino ang tatay kayo. Ikaw, sino tatay mo? Ang tatay ko ay emperador ng Daki. Huwag mo kong lokohin. Patayin siya. Bakit di kayo maniwala? Emperador talaga ng Daki ang tatay ko. Hay naku, sige na, alis na tayo. Emperador ng Daki? Anong kalokohan yan? Patayin nyo. Pasensya na po, Ginang Chin. Ginang Chin, Diyos ko po. Habulin niyo. Huwag mo akong halikan. Huwag mo akong halik. Sabihin mo kung nasa ng kwarto. Bilis, nasa ng kwarto? Ayos, nandyan lang ang kwarto. Binatang Panginoon Shu, nandito na sila. Habulin sila. Naku, bakit nahihilo na rin ako at umiinit ang katawan? Baka dahil kanina. Naku, Juan Pulbos pala. Ako rin nahawa. Ang lakas ng bisa nito. Hoy, alam naming nasa loob ka. Buksan mo agad pag hindi pagsisihan mo. Ang init ko. Ang lakas ng gamot. Wala akong kalaban-laban ngayon. Buksan ang pinto. Sibakin nyo. Sino ka? Binabalaan kita. Mawala ka sa loob ng 3 segundo o gagawin kitang lumpo habang buhay. Alis! Matras. Bilisan nyo. Ano ba ang ginagawa ng dalawang yon sa loob? Ang init ko. Ang init? Di ko na kaya. Pag nagpatuloy ito, delikado sa buhay. Wala na, ganito na lang talaga. Nagigising na ang mundo. Ako pa talagang joke ang magbabantay ng pinto para sa iba. Miskin, anong nangyari? Parang masama ang pakiramdam mo. Bilisan mo. Dalhan mo ako ng 2 painkiller. Ang sakit ng buong katawan ko. Miskin, ano talaga ang nangyari kagabi? Hindi ko rin maalala ang nangyari kagabi. Tawagan mo agad ang 9 Stars Hotel. Pakuhanin ang footage kagabi. Bilisan. Sige! Miskin, kilala namin siya. Si Jihay ang ito? Ano? Sino ang may order? Kunin nyo na? Miskin, siya nga. Habulin nyo? Hoy, Miss Kin. Tatakas ka? Bastardo ka? Hinding-hindi. Miss Kin, hindi ko talaga sinasadya. Nakita kita kahapon? Tumigil ka! Alam mo ba ang ibig sabihin nito sa akin? Alam ko. Tigilan mo na.
Bakit ka nag-iwan ng 200 yuan sa tabi ko kahapon? Ayon, nag-research ako kagabi. Ganun daw ang protocol. Kulang siguro ang bigay ko, pananagutan ko ito. Huwag kang mag-alala. Pananagutan? Ano bang kaya mong panagutan? Kalimutan mo na. Nasira ko na ang investors. Kung seryoso ka, samahan mo ako sa Celebrity Ball bukas. Kuhanin mo na ang invitation. Ay hindi. May delivery ako bukas. Wala akong oras. Ayaw mo? Sige. Ilalathala ko ito sa pahayagan at bibili ng top search sa Jiangcheng. Gaganti ako. Sige na nga. Paborito ko palang sumayaw. Pinapangarap ko talaga to. Uhoy Hayang, bakit ang hinahina mo ngayon? Masayang mamasigla ang kabataan, pero kailangang matuto kang huminto. Walang lupang nauubos sa pag-aararo. Nauubos lang ang kalabaw. Aalis na ako, Hayang. Magpahinga ka ng maaga. Sige. Uuwi ako pagkatapos ng huling delivery. Ako, totoo palang mga babaeng 30 lobo, 40 tigre. Sinusundan pa rin ako. Buong araw na yan. Isang araw mo na ako sinusundan. Pagod ka na. Gusto mong magpahinga? Kailan mo ako napansin? Kahapon pa nung sinundan mo na ako. Oo. Salamat sa pagbantay sa pinto. Ginamit mo lang pala ako? Matalino. Ikaw, manyak. Uy, huwag kang magkamali. Hindi ko hinila yan. Bumagsak lang yan. Tulungan kitang bumangon. Lumayo ka, salbahe. Lalapitan mo pa ako, gagawin kitang bakla. Sige, tatapusin ko na tong delivery at matutulog na. Pagod na ko. Miss Juke, kakaiba ang Manyak, bakit mo ako sinusundan? Ano ang tunay mong pakay? Nagkakamali ka. Hindi ko alam na ikaw pala ang nag-order ng pagkain. Huwag kang lalapit. Ikaw, bitiwan mo ako? Nene, maniwala ka. Wala talaga akong masamang intensyon. Walang intensyon? Bumaba ka nga. Kung hindi, gagawin kitang batal. Sumpa, wala akong nakitang anuman, lalo na yung maya sa likod mo. Tumigil ka. Juke yon. Anong tinatayo mo dyan? Tulungan mo ako. Ay tama, tutulungan kita. Ay, anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Kung ayaw mong mamaga ang bukong mo, manatili ka. Gumaan ba? Diskarte ito sa masahe na natutunan ko sa hukbo, sa border. Mabisa sa pasa at pilay. Tigilan mo yung pambobola. Ikaw naman ang may kasalanan. Swerte mo ngayon. Lutuan kita ng pagkain. Mamatay na ako sa gutom kesa kumain ng luto mo. Tandaan mo ang sinasabi mo ngayon. Huwag kang magsisi. Nako, ang sasarap ng handaan. Nakakalungkot na ako lang ang makakatikim. Tingnan mo itong hiwa ng karne. Ang bango talaga. Hindi naman mukhang masarap. Ewan ko kung ginawan mo ng kalokohan ang pagkain, manyakis ka. Ginawan ko? Pangkaraniwan ka naman sa itsura at katawan. Hindi kita pag-aaksayahan ng panahon? Kung ayaw mong kumain, huwag mo namang sayangin ang pagkain. Bakit hindi ako kakain? Ako naman ang bumili nito, kaya ako ang kakain. Mas gusto ko pa nga yung suwail na ugali mo kanina. Tumahimik ka. Babala ko sa'yo, huwag kang magsalita tungkol sa nangyari. Kung hindi, gagawin talaga kitang bayugin. Walang kwentang tao ka. Kahang delivery boy, hindi mo mapaawat. Ako na naman ang gagawa ng lahat. Kuya, swerte lang talaga yung lalaking yon. Hindi naman kasalanan natin. Tigil ang daldal?
Sabihin mo sa lahat, magtipon-tipon, babagsakin natin siya ngayon din. Ganyan ka na naman. Maniwala ka man o hindi, gagawin talaga kitang bayugin. Pakinggan mo ang mga yapak. Hindi maganda ang pakay nung paparating. Yung mga yapak lang? Alam mo agad na may masamang balak sila, nagsisinungaling ka sa multo. Maniwala ka man o hindi, babalian talaga kita. Hindi tol, kanina ko pa siya nakita. Saan siya ngayon? Tanga, mainit pa ang pagkain. Saan kaya siya pumunta? Kayong dalawa, hanapin niyo siya ngayon din. Para sa'yo ang mga yun, di ba? Sawang-sawa na ako sa'yo. Hoy, huwag padalos-dalos. Mas marami sila. Kailangan tayong magtalisod. Oo nga pala, ilan kayang kalaban kaya mo? Naipit ang bukong ko. Isang tao lang kaya ko. Ikaw na bahala sa iba. Okay lang, kaya ko lahat yan. Pero tulungan mo ako sa maliit na bagay? Gago. Huwag kang gagalaw. Bitawan mo ako. Ikaw ba ang sugo ng pulang ibon ng 4 na dragon? Bakit ka nandito? Kilala mo ako? E di umalis na kayo. Kung hindi, di nyo kakayanin ang higante ng mga dragon? Ikaw. Tingnan mo ang nangyari sa 4 na sugo, tigilan ng yabang. Sabihin mo, nasa ng delivery boy na iyon? Matitigas pala kayong 4 na sugo? Hindi ka magsasalita hanggat di ka nasasaktan? Wang Biao. Opo. Yun na siya. Anong gagawin mo? Sanay ako sa matitigas ang ulo na tulad mo. Anong lakas ng loob mo? Manyak! Puro paghahasa lang alam mo. Ikaw ang nagsasalita. Boss, ito na yung lalaki, si Haiyang. Ang duwag mo. Tinalo ka ng isang food delivery rider? Lumuhod ka ngayon din. Baka pagbigyan kita. Pasensya, naninigas ang tuhod ko. Gusto mo ng away? Kuya, saksakin mo na, bangon. Tumahimik ka. Sakyan mo sa singit. Tirahin mo. Ang daldal mo, pinapractice lang kita. Ito ang Soaring Dragon Technique. Isang buhay mong aaralin to. Sinungaling, nawala na yung Soaring Dragon Technique 200 taon na. Totoo nga. Saan mo natutunan to? Kuya. Kapatid, sino ka talaga? Food delivery rider lang ako. Mag-deliver ka na lang. Labag sa batas ang pananakit. Palayain mo na ako. Utot, Haiyang, kasal ng lola ko bukas. Kailangan kong umuwi. Hindi pwede. Sino nagturo sa'yo ng Soaring Dragon Technique? Sekreto to ng Dragon Guards? Ako ang nagturo nito sa inyo. Ikaw ba ang nagtatag ng Dragon Guards? Ang prinsipe ng Daki? Sa palagay mo bang may tagapaghatid ng pagkain na may teknikang Soaring Dragon at Heavenly Dragon Jade Pendant? Imposible. Ang prinsipe ng Daki ay namatay 200 taon na ang nakalipas. Sino ka talaga? Vermilion Bird, inutusan ka ni Master Hu na puntahan siya agad. Walang pag-aatubili. Wala akong pakialam kung sino ka. Mahalaga ito. Sumama ka sa akin. Dapat nating alamin ang katotohanan. Anong ginagawa mo? Paano mo nagawang bawiin ang Dragon Guard sa hangganan? Master Hu, tanungin mo ang lahat dito. Sino pa ang gustong magpakamatay sa negosyong to? Tama. Nagkawatak-watak na ang Dragon Guards. Binuwis namin ng tropa para sa sariling kapakanan. Nakalimot na ba kayo sa inyong pinagmulan? Pinagmulan? Ang Great Key ay wala na. Anong kinalaman nito sa amin? Ano? Ano ba talaga ang balak ninyo? Gusto naming magbitiw si Master Hu. Kung hindi, huwag niyo kaming sisihin. Anong lakas ng loob mo? Kayong lahat ay nakinabang sa Dragon Guards. Bakit ganito kayo ngayon kay Master Hu? Vermilion Bird, huwag mo kaming sermonan. Nasa ang dakukan ng nanganganib kami sa hangganan? Sige, hindi na to pagtatalunan. Anong kailangan para bumalik kayo sa hangganan? Hindi ba't sinabi ni Master Huo na lalabas na ang Heavenly Dragon Jade Pendant? Kung ibibigay niyo ang pendant at kayamanan ng prinsipe ng Daki, babalik kami sa hangganan. Anong sinasabi niyo? Mga kayamanan ng prinsipe ng Daki? Bakit hindi ko alam to? Sinong lasenggong delivery man to? Wala kang karapatang magsalita dito. Lumabas ka. Ikaw si Azure Dragon. Ang ninuno mong si Little Dragon ay mainitin din. Tinuruan ko siya ng leksyon noon. Vermilion Bird, saan mo hinukay tong siraulo?
Kapag umimik ulit to, hindi kami magpapatali. Hahaha, ang sayang sariwain. Ipakilala ko sa lahat ang dalawang kakilala. Zhao ba yan? Bakit siya nandito? Pagkat nandito na lahat, diretso na tayo sa usapan. White Tiger, bawal na lugar ito ng Dragon Guards. Paano ka nagdala ng mga Zhao nang walang pahintulot? Ginoong Huo, si Vermilion Bird nga ay nagdala ng delivery guy. At ay nasa kamay ng batang, yon ang Heavenly Dragon Jade. Mason Tom, mabuti basta makuha natin ang Jade ngayon, mga Zhao na ang mamamahala. Alam mo ba, nung bata ang ninuno ni White Tiger, Tumigil ka! Pinakamalakas si White Tiger sa amin. Tama na ang kalokohan. Ngayon, wala akong pakialam sa mga layunin niyo. Isa lang sasabihin ko, ibigay ang Heavenly Dragon Jade. Kung hindi, wala kayong matitirang buhay. White Tiger, akala mo wala kang katapat? Hindi kami takot. Ginoong Huo, ayaw mo ring isauli ang kayamanan? Hindi kailanman. Magiting ka nga, Ginoong Huo, pero mas malakas kami sa suporta ng Zhao. Dahil sinusuportahan si White Tiger ng Zhao, kami ay susunod. Mayroon pa bang tututol sa akin? Lumaban kayo. Ako ang tututol. Batang to, saan ka galing? Naghahanap ng kamatayan? Panginoong White Tiger, nasa kanya ang Heavenly Dragon Jade. Ibigay mo ang Jade o pagsisisihan mo habang buhay. White Tiger, ang ninuno mong si Little Tiger ay hindi nangahas. Hoy Bunso, huwag mong ibigay ang Jade Pendant sa kanya. Kapangyarihan ng Dragon Guards mapasa pamilya Zhao. Lalong gaganid sila sa yaman. Ang Dragon Guards ay hindi dapat maging kasangkapan sa paninira ng mga tao. Ikaw, Baihu, huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Basta ang Dragon Guards ay mapasa amin. Lahat ng yaman at lihim na kayamanan ay atin na. Tol, may bayag ka pala. Ibigay mo ang Jade Pendant at tatanggapin kita bilang tauhan ko. Yaman at karangalan ay iyo. Baihu, kung mabubuhay ang mga ninuno mo ngayon, malamang babangon sila sa libingan. Sayang ang pagsisikap ng Crown Prince ng Daki. Alam mo ba kung ano nangyari sa peking Crown Prince ng Daki na yan? Inalis ng mga ninuno ko ang kanyang pamilya sa hangganan dahil sa pagtataksil. Ang mga ninuno natin ay tunay na makapangyarihan. Ikaw pala ang apo ni Zhao Lucian na hayo, Zhao Lucian. Babalikan kita para pagbayaran ng lahat. Ni isa sa inyong dalawa hindi tatakas. Tama na. Ibigay na ang kayamanan kay Baihu. Ayokong mag-away ang Dragon Guard. Ibigay ang Jade Pendant. Magiging walang katumbas na makapangyarihan ako. Lumayo kayo. Ito ang parusa sa walang utang na loob na lahi. Tangang-tanga. Naghahanap ka ng kamatayan. Ginoo. Kung lakas ko ay 3,000, ang bata ay nasa 10,000. Sino ba talaga siya? Kayo na ang umuna. Medyo matigas ang batang to. Hindi ko na kayo problema. Alis. Bata, huwag kang mayabang. Subukan mo to. Hoy bata, ninakaw ko ang Jade Pendant mo. Jade Pendant? Kapag nakuha ko ang kayamanan, ikaw ang uunahin kong patayin. Anong gagawin natin? Walang makakalaban sa kapangyarihan ng kayamanang ito. Naalala ko, Baihu, wag mong bubuksan yan. Bata, patay ka. Ito, papel lang ito. Imposible. Imposible. Hindi ito totoo. Siya ang Crown Prince. Nandito mismo ang kagalang-galang na prinsipe. Sino na maglalakas loob na sumuway? Imposible. Delivery rider lang yan na hamak na bata. Bakit di mo subukang patuloy na atake? Kalokohan. Kahit tayong tatlo, di pa rin makakapigil. Subukan nyo lang siyang saktaan. Sige, subukan nyo. Kayo nga. Makalipas lang 200 taon ganon na ang Dragon Guards. Pagbalik ko sa Daki, isusumbong ko to sa mga ninyo ninuno. Nagpupugay kami sa kagalang-galang na prinsipe. Huwag niyo pong isumbong sa aming mga ninuno. Nakakahiya. Tama na. Walang perpekto. Milagrong nakaligtas pa ang Dragon Guards. Pwede niyo pang pangasiwaan sila, basta huwag niyo na ko biguin. Prinsipe, tutugisin ko na ba ang Zhao Group para maibsan ang galit mo? Sandali.
Unahin mo pagtago ng pagkakakilanlan ko at imbestigahan ang Zhao Group. Kailangan kong makabalik at maghanap ng clue sa pamilyang Zhou. Prinsipe, galing sa aklat na Heavenly Palace Refining, ang iyong jade pendant. Tama. Ginawa ito ng refining clan para lang sa angkan ng hari dahil sa pendant kaya ako nakarating dito. Di ko lang alam kung paano uwi. Prinsipe, nasa Antique Junction ang Heavenly Palace Refining. Antique Junction? Sige Huo Zhenhai, ikaw pa rin mamumuno. Kapag nagrebelde silang apat, walang awa-awa. Opo. Vermilion Bird, bantayan mo ang prinsipe. Siguraduhing ligtas siya palagi. Kinruyue. Kinruyue. Hindi pa nga nakakalipas ng isang gabi. May babaeng kasama ka na naman. Hala, teka muna, hayaan mong magpaliwanag ako. Nagmamadali ako dito. May importante akong lakad. Hindi kita matutulungan hanggat hindi mo pinaaalis ang katabi mong babae. Imposible yan. Tungkulin kong protektahan si Ji Haiyang. Tama na, Kinruyue. Kung gusto mo talagang samahan kita sa ball, hanapin muna natin ang Heavenly Palace Refining. Deal? Sec, Lee, tawagan mo ang warehouse ng mga sinaunang libro para makasiguro sa Heavenly Palace Refining. Ah, salamat. Naku, nasusunog ang tagapagbantay ng sinaunang libro. Ano? Sugurin ang apoy. Hayang, ano ang nangyayari dito? Tigil tanong. Magmadali kayong sumugod. Luming, mag-ingat. Malaki na ang apoy. Heavenly Palace Refining. Heavenly Palace Refining. Nasunog na ang buong silid-aralan. Wala pa ring Heavenly Palace Refining. Ano na ngayon? Walang Heavenly Palace Refining. Malaking problema ito. Teka, may nakakita na raw nito dati. Kung mahahanap natin siya, baka matandaan niya ang laman. Sino iyon? Kapatid ni Luming na si Lu Yao. Bilisan niyo, dalhin niyo ako sa kapatid mo. Speech day ngayon ng kapatid ko. Doon tayo pumunta. Miskin, kamusta na? Ano pa? Lahat nasunog na. Nasaan si Ji Haiyang? Oo nga pala. Sabihin mo kay Haiyang huwag kalimutan ang ball mamayang gabi. Sige. Ngayon, ibabahagi ko ang aking pananaliksik. Sana'y magustuhan at suportahan ninyo. Hoy Haiyang, ito ang kapatid kong si Lu Yao. Ipinagmamalaki ko siyang nakapasa sa universidad at nagkaroon ng magandang trabaho. Lu Yao, paano ka nakatayo rito? Ang pananaliksik mo'y kinopya sa akin. Ate, bakit mo ako pinagbibintangan? Inagaw mo ang atensyon ko nang dumating ka. Palalampasin ko ba ito? Galing ka sa laylayan, huwag mo akong apakan. Yao, inilalantad ko lang ang pangungopya mo. Bakit mo ako sinaktan? Hindi ako. Paano mo nasaktan ng iba? Ano yung nangyayari? Bakit mo sinaktan ng iba? Lahat, kumalma. Kung may nagawang mali si Yao, ako ang humihingi ng tawad. Sino nagpasok sa inyo? Mga delivery guy? Hindi kayo welcome rito. Lumabas. Hindi kami aalis hanggat hindi lumalabas ang totoo. Hindi ko pahihintulutang siraan si Lu Yao. Kuya, huwag kang magkamali. Ako ang kuya ni Yao. Pamilya kayo? Ate nangungopya? Kuya nagde-deliver? Bagay na bagay. Hindi ako nangopya. Si Shuqing ang tunay na nagnakaw. Lu Yao, kung siraan mo ulit si Shuqing, ipakukulong kita. Yao, tigil mo na yan. Ako na ang bubuhay sa'yo. Tara na. Kuya, totoo ito. Nangopya si Shuqing sa pananaliksik ko at minamaltrato pa ako sa trabaho. May ebidensya ako. Lahat ito ng bakas na naiwan nang pilitin niya akong tapusin ang mga gawain. Kapag nagkamali, kukurutin, susuntok at huhiyain niya ako. Hindi ko na kinaya, naisipan ko pang magpakamatay. Lu Yao, kung mambabatikos kang parang asukal na aso, hindi lang kita patalsikin, kundi pati kapatid mo. Sa harap ng pambubuli, kailangan mong lumaban. Kung hindi, lalo lang silang magwawala. Puro kasinungalingan ito. Si Shuqing ay hindi gagawa ng ganyang kalokohan. Team leader, dapat nating imbestigahan ng buong buo si Lu Yao. Ang galing sa mahirap. Paano makakapasok ng legal? Nagdaya siguro siya. Nagdaya? Sa kakayahan mo, kahit ako papasa dyan. Si Yao hindi mandaraya. Magtigil ka. Delivery boy ka lang. Kahit magbasa ka, hindi mo maiintindihan. Anong karapatan mong magsalita dito? Kung confident ka, subukan natin.
Kapag natalo ka, magsasorry ka kay Luyaw. Tigilan mo na. Aminin mong natalo ka. Ang libro ay tungkol sa pag-akyat at pagbagsak ng Daki Dynasty. Hindi ba? Pero may mali. Si Zhao Lucian ang dahilan ng pagbagsak ng Daki. Imposible. Paano mo nalaman? Sinabi ba ni Luyaw ang mga plano kong baguhin? Kailangan pa bang sabihin sa akin ito? Ang kapal talaga ng mukha mo. Gago, gumastos kami ng 200,000 para sa aming pag-aaral. Anong karapatan mong humusga? Gumastos kayo ng malaki, ako'y natuto ng libre. Hindi ba't kayo ang tanga? Paalala ko. Ang pag-aaral ay para sa karunungan, hindi pambubuli. Natalo ka. Mag-sorry ka na sa kapatid ko. Katawa-tawa. Sinong akala niya? Magsasorry ako sa kanya. Lumabas ka na. Ano nangyayari? Sinong nabubuli sa manugang ng Antique Junction? Sinong may lakas ng loob manlait sa manugang ng Antique Junction? Sekli, ano ang ibig sabihin ng manugang kanina? Hindi ko maintindihan. Nakakahiya talaga ang iyong mababang klase, Team Leader Jang. Naiintindihan mo naman ang sinabi ko? Naiintindihan ko. Pero hindi pa naman kami ni Miss Chin, hindi bagay tawagin akong manugang. Nanaginip ka pa ba? Bakit mo naisip na may gusto si Miss Chin sa'yo? Tumingin ka nga sa salamin. Kanina sinong pinag-uusapan mo? Siyempre si Mr. Hayang ang tinutukoy ko. Paano nangyari yon? Delivery rider lang siya. Imposibleng may gusto si Miss Chin. Siguro mas pogi ako? Mahilig naman si Miss Chin sa gwapo. Sir, huwag mong kalimutan ang dinner invite ni Miss Chin. Ano? Partner ako ng Antique Junction. Pero rider ang inimbita ni Miss Chin. Sa paglapastangan mo sa manugang ng Antique Junction, tapos na ang partnership natin. Huwag! Mawawalan kami ng lahat kung matitigil to. Alam ng Antique Junction ang pananakit ninyo sa trabaho. Maghanda kayo sa demanda. Kuya Jang Iwan, tulungan mo ako. Lugmok na ako. Umalis ka na. Ikaw ang may gulo dito. Layas. Hindi ba panahon na para umalis ka? Bilisan mo nga. Luyaw, naalala mo ba ang Heavenly Palace? Luyaw, naalala mo pa ba ang Heavenly Palace Refining? Tungkol sa librong Heavenly Palace Refining, lahat ay nasa sinaunang karakter kaya hindi ko maintindihan. Isinauli ko na, anong gagawin natin? Kapag wala ang librong yon, hindi ako makakabalik. Bumalik? Saan ka babalik? Hoy, may sasabihin ako. Ang totoo, ako ang Crown Prince ng Daki. Kuya Haiyang, ang kulit mo. Hindi mo naman hihingi ng 200 yuan para bigyan ako ng titulo? Seryoso ako. Bakit hindi ka naniniwala? Kuya Haiyang, ito ang nahanap kong kasaysayan ng Daki nang mamatay ang Crown Prince, ang ina, tiyuhin, at mga kapatid niya. Lahat pinatay. Nakakalungkot talaga. Ang reaksyon niya. May connection kaya siya sa Crown Prince ng Daki? Kumusta po, Miss Kin? Bakit hindi ka pa dumarating? Sige, pupunta na ako dyan. Kuya Hayang, saan ka pupunta? Sasama ako. Miss Kin, pasensya na. Nakalimutan ko dahil sa trabaho. Hayang, bakit iyang pasuot mo? Dapat naka-formal attire ka. Formal? Ito lang ang damit ko. Sino siya? Yung Heavenly Palace Refining. Halika, bibilhan kita ng bagong damit. Ginoong Zhao, pahintulutan niyo akong sumama sa inyo. Kayo ang pinakagusto kong tao. Malandi ka talaga. Pero dahil maganda ka naman, pwede ka nang manatili sa tabi ko. Ang lambing mo naman, Ginoong Zhao. Hoy, sino to? Bulag ba? Ayos. Pagkakataon to para turuan kita ng leksyon. Putang ina mo. Anong tingin ka ng tingin? Linisin mo sapatos ni Ginoong Zhao. Zhao Bachan, nabayaran na kita. Tigilan mo na ako. Pagbabayad yan sa dumi ng sapatos ko. Dapat lang linisin mo. Bilis. Anong inaantay mo? Ganyan ang nagagawa ng pagsuway sa akin. Linisin mo rin ito. Sisi, anong ginagawa mo? Tumayo ka, Sisi. Haiyang, paano nakapasok dito ang isang delivery rider? Ako ang nag-imbita. May problema? Miss Kin,
ang pinakamagandang CEO sa Jiangcheng kasama ang isang rider. Zhao Batian, empleyado ng Antique Jiangshan si Jiang Sisi. Paghamak to sa amin. Antique Jiangshan? Wala kaming pakialam. Kakampi na namin ang White Tiger ng Dragon Guards. Anong ginagawa mo dito? Nag-sideline ako para makabayad kay Ate Tian Shue. Hindi ko inakalang maaabot ako nito. Ano? Zhao Batian, babayaran kita sa lahat ng to. Zhao Batian, sinabi ko ng pagbabawian kita balang araw. Sino ka ba gusto mong magbayaran sa akin? Pantasya lang yan. Tama! Ikaw isang hamak na taga-deliver, manghahamak kay Ginoong Zhao? Nagkakaisip yata siya. Uy, diba't si Luyaw ang campus crush? Kasama mo rin tong taga-deliver? Parehong duhong mahirap. Anong masama sa pagiging rider? Mas mabuti pa siya kaysa sa sipsip mong umaapi gamit ang kapangyarihan ng amo mo. Putang ina mo! Buburahin ko ang mukha mo balang araw! Mga tulad ninyo, babalik din ang karma ninyo. Karma? Nandito si Ginoong Zhao. Sinong maglakas loob manghamak sa akin? Ginoong Zhao, sinaktan niya ako. Mainit na ang ulo ko ngayon, tapos mamimilit ka pa. Sige, pagbibigyan na kita. Shinryue, ang pananakit sa partner ko ay parang pagsampal sa mukha ko. Walang aalis dito ngayon. Sino man, pumunta rito. Halika rito. Ginoong Zhao, dinala ko ang pinakamagaling na ninja sa Japan. Si Haiyang ay siguradong mamamatay ngayon. Yoshi, tulad ng kasabihan, marunong umurong ang tunay na pantas. Sumuko ka na. Haiyang, ito ang pinakamabagsik na ninja sa Japan. Huwag kang magmatigas, takbo na. Ganyan ba kayo kagaling na mga ninja? Ang mga ninunong yan dati imas hambog pa, pero talo sa akin... Putang ina! Umatras kayo. Sa susunod, ipikit nyo ang mga mata nyo. Naghahanap ka ng libingan. Ayan ang tunay na number 1 ninja ng Japan. Wala na yata siyang pag-asa. Gago! Putang ina mo! Harapin mo ako ng diretsyo! Wang Biao, kapag may dala ka pang peke na katulad nito, papatayin kita. Wang Biao, kung matapang kang magdala ng isa pang pandaraya tulad nito, papatayin ko kita. Siya talaga ang taong meron ako ng aking mata sa sugwarde talaga. Siyempre siya ay magaganda. Ngunit kung siya ay may kanyang mata sa iyo ay isa pang bagay. Sa tingin ko mas gusto ako ni Brother Haiyang. Ikaw maliit na brat? Matapang na magkakompetisyon sa akin para sa isang tao? Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Bata, huwag makakuha ng masyadong maaga. Ang malaking shot na inimbitahan ko ay sa lalong madaling panahon. Ang iyong magagandang araw ay numero. Oh, talaga? Ano ang mali sa iyo? Tumatakbo tulad nito? Sino ay naisip na isang batang master ng pamilya Zhao ay magkaroon ng tulad ng hobby? Ikaw, humihingi ka ng kamatayan. Ilagay ito ng mabilis. Tumigil sa paggawa ng isang tanga ng iyong sarili. Mawala. Bata, sinabi ko sa iyo mas maagawalan ng isa na maglalakad mula sa bola na ito ngayong gabi. Ang malaking shot na inimbitahan ko ay dumating. Dumating ang Lord White Tiger. Dumating na ang Panginoong Tigreng Puti. Panginoong Tigreng Puti, paulit-ulit akong inaapi ng batang ito. Para sa pakikipagtulungan ng Angkan Zhao sa Dragon Guards, hulihin ninyo itong bastos. Oh, may nakakapalagay ng loob kay Zhao Batian sa Jiangcheng? Sino kaya ito? Siya nga. Munting tigre, ako ito. Zhao Batian, bungkalin mo ang impyerno.
Sino nagsabing may kinalaman ako sa iyo? Hindi kita kilala. Ako si Zhao Batian. Paumanhin. Mukhang maling lugar ang napuntahan ko. Ha, tuloy lang kayo. Hoy, sandali ka. Ang Panginoong Tigring Puti, paano kayo aalis ng ganito? Sabi kayo, impyerno. Bata ka, maghintay ka. Gwapo, pwede ba akong maging sayaw mo? Ang pogi mo talaga. Anak ako ng pinakamayaman sa Jiangcheng. Makakatipid ka ng gasring taon sa pagsama mo sa akin. Nakakaintriga yan? Sabi, ako muna. Pipili ka na? Sabi ko, ako lang ang sayaw mo. Pakinggan ninyo, akin lang si Hayang. Walang makikipag-agawan. Kuya Hayang, naalala ko yung plano sa lumang aklat. Alis na tayo. Talaga? Maghihintay ka lang. Haiyang, hintayin mo ako. Siya pala ang bantog na Hayang. Teka, sandali. May nabanggit ka tungkol sa Heavenly Palace Refining. Sabihin mo agad. Ang jade pendant ng pamilyang Lu, baka ang pamilya mo'y... Kuya Hayang, itinatago ng kapatid ko sa'yo. Taga-pamilyang Lu kami sa Imperial Capital. Ang ninuno namin ay mga royal refiner ng Imperyong Daki. Ang pamilya nyo? Kayo ang mga inapo ng royal refiner ng Daki? Itinago namin dahil naloko ang kapatid ko noon, nawala ang lahat ng ari-arian namin, at nagkasakit si nanay. Mula noon, di na namin binanggit ang identidad na ito. Kilala mo ba ang jade pendant na ito? Oo naman. Ang Heavenly Palace Refining na yon, isinangla ito ng kapatid ko sa Antique Jiangshan para sa gamot ni nanay. Ibig sabihin alam mo ang laman ng Heavenly Palace Refining? Matagal nang nawala ang aral ng mga refiner. Di na namin mabasa ang sulat sa aklat na yon, kaya nag-aral ako ng kasaysayan. Mukhang patay na rin ang lead na to. Ano nang gagawin natin? Grabe naman. Ikaw si Hayang, no? Hoy maganda, sino ka? Parang langaw na maingay, nakakainis. Huwag kang pa-cute. Binugbog mo ang 2 tauhan ko nun. Ah, ikaw pala. Gusto mo ulit masaktan, pre? Hindi ako nandito para magpahirap. Yumuko ka at mag-sorry sa 2 kong tauhan tapos na to. Ano ka ba? Bakit ako magsosorry sa mga magnanakaw na tulad nyo? Kung di mo tatanggapin ang mabuting alok, panahon na ng dahas. Saktan na. Kung ayaw mong magtagay, pasensya ka. Turuan siya ng leksyon. Sige na. Boss, hindi natin siya kayang talunin. Mga walang kwenta. Tabi kayo. Ako na. Bitawan mo ako? Bitawan. Bitawan ka? Di ko kaya. Paano kung turuan mo ako ng leksyon? Bata, kilala mo ba boss namin? Anak siya ng pamilyang Huo, miyembro ng Dragon Guards. Pakawalan mo siya o patay ka? Narinig mo ba? Pakawalan mo ako o pagsisisihan mo? Kaya bang? Mga tambay ng motorsiklo, nagnakaw ng matanda sa liwanag ng araw. Ang pagbugbog sa inyo'y mabait pa. Anong pinagsasabi mo? Pag nanakaw, mga kasinungalingan, nagsasabi ka ng kalokohan. Nagsasabi ba ako ng kalokohan? Kausapin mo siya? Huwag kang magkalat, boss. Ginagawa tayong tanod. Kung di kayo gagawa ng kalokohan, hindi ko kayo papakialaman. Aminin mo, totoo ba talaga? Boss, nagbibiro lang kami sa matanda. Ibabalik din namin ang pera pagkatapos. Mga sinungaling. Nitong nakaraan, puro kayo kasinungalingan? Sa ngayon, tanggal na kayo sa grupo. Layas. Tapos na sila. Ngayon, usapin naman tong pagpalo mo sa puwet ko. Paano ko napalo puwet mo? May saksi ba? Ikaw, hayop ka. Gago. Boss, may emergency meeting ang mga matatanda sa board. Gusto ka nilang tanggalin. Ano? Naglalakas loob sila?
Tara, dahil di ka magsasorry, maging bodyguard mo na ako. Samahan mo ako sa opisina. Kuya Hayang, tumawag kapatid ko. Masama raw pakiramdam ni nanay. Kailangan ko pumunta sa ospital. Sige, samahan kita sa ospital. Ako na bahala dyan. Sabihin mo sumama siya sa akin sa kumpanya. Kuya Hayang. Mang Ginoo, nito ang mga nakarang araw, patuloy na bumabagsak ang stocks ng Grupo Huo. Ngayong araw na ito, kailangan nating paalisin si Huo Yuer bilang CEO. Kung hindi, mawawala ng saysay ang lahat ng ating puhunan. Tama. Dahil sa pagbagsak ng stocks, bumaba ng husto ang halaga ng ating shares. Sa pag-alis lang kay Huo Yuer, maibabalik natin ang grupo sa tamang direksyon. Eksakto! Dapat bitiwan ni Huo Yuer ang posisyong CEO! Wala namang tumutol. Magbotohan na tayo. Hindi na kailangang hintayin ang pagpayag ni Huo Yuer. Nagbabalak kayong maghimagsik. Binibining Huo, sa ilalim ng pamamahala mo, ganito kabagsak ang grupo. Ngayon, nilalayuan na tayo ng mga investor na parang may salot. Tayo lang na shareholders ang makakapagligtas sa grupo kapag bumaba ka na bilang CEO. Mga matandang katsila, hindi ba kayo ang dahilan ng kaguluhang ito? Ngayon ako ang sinisisi. Binibining Huo, sinabi ko nang hindi mo kayang pamahalaan ang grupo bilang babae. Ngayon, malaking gulo ang ginawa mo. Magpaliwanag ka. Kung hindi, bawiin ng pamilyang Shu ang aming puhunan. Magbabawi rin ng puhunan ang pamilyang Jiang. Ako rin! Ibalik ang aming puhunan! Ibalik ang aming puhunan! Tumigil kayo. Kayo ang nagmakaawa sa akin dati. Ngayon ako ang sinisisi. Binibining Huo, magbitiw ka lang at patuloy kaming maglalagay ng puhunan. Tingnan mo ang ginawa mo. Kung hindi kayo nandaya sa pondo at proyekto, hindi masisira ang pangalan ng grupo. Paano babagsak ang mga stocks? Wala akong pakialam. Dahil ayaw mong magbitiw, ibebenta namin ang shares ng palugi. Kung ibebenta ninyo, ibenta ninyo. Diretso na. Ibenta mo. Pero huwag kang magsisi pagkatapos. Saan ka galing? Walang kwentang tao? May alam ka ba sa stocks? Hindi ako eksperto sa stocks. Pero kayang-kaya kong bilhin lahat ng shares nyo. Miss Huo, kasama mo ito? Ang yabang ng salita niya. Mahalagang meeting ito, hindi pwede ang magulo dito. Bodyguard ko siya. Layas! Bodyguard ka lang. Kaya mo ba bilhin shares namin? Kaya bang? Grabe na to. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng seguridad. Tumigil kayong lahat. Huwag kayong pakialam. Anong ginagawa nyo? Umalis kayo? May 300 million pa ang kumpanya. Sa tamang plano, mababago pa natin ito. Titingnan na lang namin kung paano ito lulutasin ni Miss Wayo. Bumagsak na ang stock. Mababang karote na ba talaga tayo? Kung wala kang magawa, pirma na at mag-resign bilang CEO? Sinabi ko na, habang nandito ako, hindi nyo siya mapapaalis. Miss Wei, sinira ng tauhan mo ang kontrata. Hindi ka ba natatakot na ibenta namin lahat? Master Shu, pakinggan niyo po muna ako. Walang paliwanag. Ibenta nyo lang, bibilhin ko lahat. Daldal, kung gusto nyo, ibenta na ang lahat. Simulan nyo. Ibenta. Wag! Tigil na. Pag bumagsak ang grupo, lubog sa utang ang Huo Group. Paano mo i-explain to kay Lolo Huo? Anong ginagawa mo? Ikaw ang may kasalanan nito. Hindi mo ba sinabing kaya mong sakupin lahat? Sige, kunin mo na ngayon din. Pinagmamasdan ka namin, kunin mo. Ikaw ang nagpasimuno ng gulo ngayon. Tingnan natin kung paano ka lulutas. Inuutusan na kita ngayon. Kahit anong paraan, bilhin mo lahat ng shares ng Huo Group. Tingnan niyo. Tumatawag ng tulong ang paslit. Nakakatawa talaga. Nagbibida ka pa? Wasak na ang pamilya namin, wala na ang grupo. Masaya ka na? Yuer, pantayan mo ang iyong bibig. Ginoong Hayang, kasalanan kong hindi naturo ang mabuti ang anak ko. Patawarin niyo siya. Mayabang at pasaway ang anak niyo. Kailangan niya ng mas mahigpit na disiplina.
Anong pinagsasabi mo? Kayong dalawa ang unang naghamak kay Ginoong Hayang. Master Huo, isang hamak na gwardiya lang siya na nanggulo sa pulong. Mabait pa nga kami at hindi siya sinaktan. Gwardiya? Si Ginoong Hayang ay bisita ng Dragon Guards, taong dapat igalang. At kayo'y nangahas siyang saktan? Bisita pala ng Dragon Guards. Wala tayong laban dyan. Wala na tayo. Master Huo, negosyo pa rin ito. Kahit bisita siya ng Dragon Guards, pananagutan pa rin niya ito. Tatay, pinabenta ni Hayang ang shares ng mga stockholder. Naibenta na lahat at hindi na mababawi. Delikado na ang pamilya natin. Sinong nagsabing hindi ko mabibili? Paslit. Kung makakabili ka ng lahat ng shares ngayon din, titiwalag na ako sa kumpanya. Ako rin. Sige, usapan na to. Teka, may bumibili ng shares? Sandali, binibili ang lahat ng shares. Hala, may mga has bumili nito. Paano ito nangyari? Imposible yan. Paano mo nagawa? Sabi ko, kapag nagbenta kayo, bibiling ko... Galing mo, Mr. Hayang. Nailigtas mo ang grupo. Huwag kayong magsisipsip. Naalala niyo ang pustahan? Mr. Hayang, mga veterano ng Huo Group ito, pwede bang patawarin mo na? Patawarin? Dapat turuan ng leksyon para magbago. Mr. Hayang, nagkamali ako. Mula ngayon, utos lang po. Bibigyan ko ng pagkakataon. Kapag nagkamali kayo ulit, pababagsakin ko kayo. Ang dali palang kumita ng mga boss. Nagde-deliver ako ng pagkain pero mas malaki kinikita nila. Halika. Tumatanda na ako. Si Mr. Hayang ang perpektong tagapagmana ng Huo family. Tay, ano pong sinasabi niyo? Huwag matigas ang ulo, mas mataas ang estado niya. Kaptan mo siya. Sige, Anong ginagawa mo? samahan mo ako sandali. Hoy, huwag kang pasaway. Hoy, saan mo ako dadalhin? Pasasalamat. Dadalhin kita sa isang lugar. Dapat bukas sumama ka, ha? Sige, naiintindihan ko. Hala, ang sosyal ng lugar na to! Ito ang pinakamarangyang restaurant sa Jiangcheng. Kahit isang putahe dito ay napakamahal. Siyempre maganda. Ang ganda talaga. Pupunta muna ako sa CR. Sige, go lang. Ba't ang daming kubyertos? Parang giyera ang kainan. Delikado. Ayos! Ang sarap. Manager. Saan galing tong pulubi? Bastos kumain sa high-class na restaurant. Palayasin niyo na. Sige po, manager. Sir, paano kayo nakapasok? Paano? Tuma naman ako sa harap na pinto. Sir, 9-star restaurant to. Hindi basta-basta tao ang makakain dito. Ano ba yan? Pagkain lang to. Nagdi-discriminate kayo sa mahirap? Wala akong magagawa. Sa pagkain mo, mukhang manloloko ka. Mahal dito sa restaurant namin. Ito, bill mo. Tignan mo kung kaya ng pera mo ang prime steak na to. 1,000, 10, 100. Wag na bilangin. 28,000. 28,000? Ang mahal naman, wala akong perang pambayad. Sabi na pulubing manloloko. Umalis ka na bago ka pagsisihan. Di ako makakabayad pero may magbabayad para sa akin. May magbabayad? Sino? Sabihin mo lumabas siya. Ako magbabayad. May problema ba? Miss Huo, walang problema. Paumanhin sa abala. Sorry po, sorry. Nakakabuiset naman. Siyempre, Miss Huo ka. Ako naman, laging minamaliit. Sir, taos-puso pong paumanhin. Ginoo, taos-puso akong humihingi ng tawad. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Kung papalisin kita ng manager ko, sasabihing aksidente lang, payag ka? Ginoo, sobra na po. Maliit na aksidente lang at humingi na ako ng tawad. Probinsyano? Sino ang nangangailangan ng tawad mo?
Mahilig ka talagang mang-api, no? Kuya Haiyang. Ikaw pala. Ang liit ng mundo. Lumuhod ka ngayon din o papagulating kita. Tumawag ka ng mga tao mo. Wala ring mangyayari. Huwag kang mag-alala, kuya. Mapagkakatiwalaan ng manager namin. Kukunin ko siya. Bilisan mo at tumawag ng backup. Natatakot ka na tumatawag ako. Kung takot ka, lumuhod ka na. Lumuhod ka? Sino ka? Bawal ang maingay sa 9-star restaurant. Manager Shu, taga-pamilya Shu ako. Huwag kang makialam. Ikaw ba ang binatang Shu ng pamilyang Shu? Tama. Natatakot ka na? Kung takot ka, umalis ka na. Ikaw ang may gulo. Humanda ka. Kuya Haiyang, huwag kang mag-alala. Mabagsik ang manager pero mapagtangol siya. Bibilang ako hanggang 3. Hindi ka aalis? Pagsisisihan mo. Akin ang buong kalye na. To. Kahang patayin kita, wala kang magagawa. Sa Jiangcheng, kahit sino pa yan, pagpasok sa 9-star restaurant ko, ligtas sila. Gusto mo siyang protektahan? Subukan natin ang lakas mo. Tigil. Sino ang may lakas ng loob humawak sa lalaki ko? Si Miss Hu pala ang may-ari. Aalis na ako. Miss Hu, kayo. Kayong dalawa. Anong problema? Kanina ka pa matapang sa boyfriend ko. Subukan mo ulit. Boyfriend? Boyfriend? Siya? Hindi. Kailan tayo naging ganitong relasyon? Ang sino mang napupusuan ko ay boyfriend ko. Where? Ano pa bang kulang sa akin kumpara sa walang kwentang ito? Siya pa ang pinili mo? Malakas siya. Gustong-gusto ko siya. Where? Ako ina ng tatay ko ang kumpanya ng pamilya nyo. Magpakita ka ng kabaitan sa akin o alam mo na ang mangyayari. Si Master Shu ang tatay mo? Tama. Natatakot ka na. Kung takot ka, lumuhod ka na agad sa harap ko. Mukhang clueless itong batang ito sa nangyari sa tatay niya. Pero okay lang. Malalaman din niya. Tigil mo yung pagpapaimprenta at lumuhod ka. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Where? Kung susuko ka ngayon, papakiusapan ko ang tatay ko na bigyan kayo ng tirang bahagi. Di sabihin mo, ilang tira ang iiwan niya? Depende kung gaano mo ako mapasaya, di ba? Ang lakas ng loob mong paluin ako. Tatawag na ako sa tatay ko. Hintayin mo. Tatay mo? Kahit lolo mo pa ang tawagin mo, wala ring magagawa. Nabugbog ako sa 9-star na restaurant. Dali, puntahan mo ako. Kawawa naman. Ang katulad mong walang silbi manghahabol sa akin, panaginip lang yan. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob hawakan ng anak ko. Sino ang may lakas ng loob hawakan ng anak ko? Mga punyeta, gusto nyo bang mamatay? Tatay, sa wakas andito ka na. Binugbog nila ako. Ipagtanggol mo ako. Sino gumawa nito? Lumuhod ka rito ngayon din. Kung hindi, pagsisihan mo habang buhay. Ako? At ako. Tatay sila yon. Kunin mo na yung walang kwentang kumpanya ni Huiwer at baliin mo ang mga binti ng delivery boy na to. Ginoong Shu, ba't di mo pa kunin ang kumpanya para sa anak mo? Sige, baliin mo na mga binti ko. Mali ang pagkakaintindi. Lahat ay hindi sinasadya. Anong pagkakamali, tatay? Wala namang mali. Sinaktan niya ako. Hayop ka. Alam mo ba ang ginawa mo? Tatay, bakit ka takot kay Huoyuer? Diba plano natin kunin ang kumpanya nila? Gago ka. Hindi mo ba alam si G? Haiyang ay VIP ni Ginoong Huo mula sa Dragon Guards? May... Ano? Kasama niya si Ginoong Huo ng Dragon Guards? Hindi yun totoo. Bugbugin niyo tong hayop na to hanggang sa magsawa, si G. Haiyang... Tama na. Umalis na kayo. Nakakasirang tingnan. Opo. Tara na. Paalam. Oo nga pala siya, Openg. Anong ginagawa mo dito? Mag-uumpisa na ang klase, kaya tumigil ako sa pagdi-deliver. Nagpa-part-time ako malapit sa universidad. Di ko inakalang masasangkot ako sa ganito. Pag may problema ka, diretsuhin mo na lang ang manager mo. Hello? Kuya Haiyang, lumala ang kalagayan ni Mama. Magmadali ka sa ospital. Huwag kang magpanik. Papunta na ako ngayon din. Masyado nang matagal ang kondisyon ng pasyente. Sa aking kakayahan, baka hindi ko siya maaaring pagalingin. Dapat mo na siyang uuwing kasama. Baka may pag-asa pa siyang gumaling doon. Dr. Liu,
Pakiusap po, iligtas ninyo ang aking ina. Anak, umuwi na tayo. Kasalanan ko itong lahat, Nay. Kung hindi ako nagkamali noon at nawalan ng pera, hindi ka sana nagtiis ng ganito katagal. Anak, hindi kita sinisisi. Nay. Basta kayong magkapatid ay maayos, masaya na ako. Anak, alis na tayo. Nay. Kuya, uwi na natin si nanay. May iba akong naisip. Baka makagaling sa inyong ina. Ito ang aming panlahing angong ni Uhuwang Pil. Maaari itong makatulong? Sandali. Anong ginagawa mo? Ibalik mo ang gamot. Ang gamot na ito ay 200 taon nang nakalipas. Masyadong malakas para sa kanyang katawan. Tingnan mo. Anong pag-asa pa kung wala ito? Kung gagamitin mo ito, 2 beses lang ang pag-inom. Kung hindi, Humanda ka? wala akong choice kundi makialam. Makikialam ka? Tingnan mo nga ang itsura ni tita. Ilusyon lang ito. Nagkakandara pa ang kanyang katawan sa lakas ng gamot. Epektibo ang gamot, ngunit mahina ang kanyang pangangatawan. Nay, paano nangyari ito? Imposible. Nanay. Paano ito nangyari? Hindi ito posible. Dr. Xiao, anong nangyari sa nanay ko? Bakit ganito? Kanina pa ayos-ayos siya eh. Sabi ko na, may mangyayaring masama. Umalis ka dyan. Ang kapal mo. Nag-akupuntura ka ng walang pahintulot. Tumahimik ka at manood kang mabuti. Grabe. Pumula na ang mukha ni tita at ligtas na siya. Kuya Hayang, salamat. Kuya Hayang, salamat sa pagsagip sa nanay ko. Walang anuman. Noong nag-aaral pa ako ng medisina, sabi ng mentor kong si Lolo Master Lee. Nais kong manatiling alikabok ang gamot kesa may nagdurusa. Sana tandaan yan ni Dr. Xiao. Galing din ba kay Master Lee ang akupuntura mo? Tama. Ang teknikong huwayang acupuncture, natatanging kasanayan ni Lolo Master Lee. Okay na. 2 linggong pahinga lang kay tita. Pwede na siyang umuwi. Salamat sa lahat, Dr. Xiao. Mr. Hayang, pwede bang lumabas tayo? May sasabihin ako. Ha? Bakit hindi dito masabi? Delikado. Personal na usapan. Anong personal na usapan? Lumabas na tayo. Sandali, pag-usapan natin. Ano ba ang gusto mo? May gustong gawin ako. Ano yon? Kung ganyan ka, tatawag ako ng tulong? Mahihiya ako kung may tatawagin ka. Lumapit ka? Hindi, bastos ito. Talagang hindi. Bakit? Di ba ako karapat dapat? Di ba ako sapat? Magaling ka pero hindi dito. Mali ang lugar na ito. Wala akong pakialam. Gusto ko lang matuto sa'yo. Guro, tanggapin mo ang aking paggalang. Turuan mo ako ng huwayang acupuncture. Lahat ito para lang maging guro kita? Ano pa sa palagay mo? Akala ko. Basta, sige, payag na ako. Tumayo ka na. Hoy, hayop! Bitawan mo si Keyun. Keyun! May ginawa ba sa'yo itong hayop na to? Anong ginagawa mo? Dr. Liu? Guro ko siya. Ayos ka lang ba, guro? Guro? May maling pagkakaintindi. Guro lang sana ako ni Dr. Xiao. Matuto sa'yo? Pweh, nagloloko ka lang. Anong meron ka para matuto si Keyun? Ginagamit mo lang siya. Dr. Liu, bantayan mo salita mo. Kung gusto niyang gamitin ako, bakit ko siya ipagtatanggol? Keyun, ang tagal kitang hinabol, di ka pumayag, di ka nagpapadali. Dinadaya ka niyan. Tatawag ako ng seguridad para paalisin siya. Seguridad, may manyak dito. Sino ang may lakas ng loob gumulo sa ospital? Siya, ginagambala niya, si Dr. Xiao rito. Hoy, ilang kasinungalingan ba ang ibabato mo sa akin? Tigil na ang kalokohan. Sumama ka sa amin. Mali kayo. Ako ang tumawag kay Master Hayang rito. Lagi ka bang ganyang magsalita? Hayop ka! Anong karapatan mo? Baka dahil talagang ako'y kaakit-akit. Narinig niyo si Dr. Xiao, kusa niya tong ginawa.
Kung kusa raw ni Dr. Xiao, wala tayong pakialam. Dr. Liu, alis na tayo. May mali sa'yo. Hinding-hindi maaakit ni Keyon ang gaya mo. Tama ka ng kalahati. Dahil superior ang aking kasanayan sa medisina. Kalokohan! Nasaan ang superior skills mo? Ako mismo nakakita na iligtas ni Hayang si Nanay Luming gamit ang acupuncture. Imposible yon. Kahit ako hindi nakapagpagaling, paano siya? Keyon, huwag kang magpaloko. Tingnan mo ang kwarto ni Nanay Luming para malaman mo. Walang saysay. Imposibleng napagaling mo siya. Dr. Liu, nandito kayong lahat? Paano ka nakakalakad? Gusto raw niyang maglakad-lakad makalipas ang mahabang pahinga. Imposible yan. Parang nananaginip ako. Dr. Liu, gusto ko nang umuwi. Hustong-husto na ako. Inay, dahan-dahan lang. Paano ito nangyari? Dr. Liu, ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. Keyon. Dr. Liu, huwag mo na akong kausapin. Baka isipin ng amo ko ng iba. Pinipilit mo akong gawin ito. Pagbabayaran mo ito. Hello, binatang Panginoon Zhao. Si Dr. Liu po mula sa Zhao Family Hospital. Nasa ospital na si Luming na hinanap mo kasama ng kanyang ina. Sige. Bakit mo ako sinasaktan? Luming, nabalitaan kong naghahanap si Hayang ng lumang libro, di ba? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Huwag mong isiping di ko alam. Ikaw ba ang nagpasabog sa Antique Jiangshan at kinuha mo rin ang libro? Noon binaunan kita para mawala ang lahat ng ari-arian mo, para malaman kung may iniwang Heavenly Dragon Jade Pendant ang mga ninuno mo, pero binigyan mo ako ng walang kwentang libro. Itinapon ko na lang sa Antique Jiangshan. Ngayon hinahanap din ni Hayang ang librong iyon. Sakto naman. Hindi ko alam kung nasaan ang librong iyon. Nagkakamali ka ng tao. Nagpadala ka ng mga tao para sundin ako? Nasa ospital pa ang nanay mo. Kapag di mo ibinigay ang libro, alam mo ang mangyayari. Ate Qianxue, tingnan mo kung sino ang dala ko. Sa wakas dumating ka rin. Mula nung huli tayong nagkita, hindi ka na bumalik, di ba? Abala lang ako sa mga bagay-bagay. Abala lang? Sa tingin ko, may bago ka ng mahal at nakalimutan na ang dati. Paano ako magkakaroon ng bagong mahal? Guro, hindi mo pa rin ako natuturuan ng Huayang acupuncture. Sino siya? Siya? Tinuruan ko lang ng konti sa libreng oras. Huwag kang mag-alala. Ate Qianxue, ito ang hiniram naming pera dati. Nakabangon na kami kaya isasauli na namin. Walang halaga yon. Yaw, may pag-uusapan kami ni Hayang. Kayong dalawa. Sige, nauunawaan ko. Guro, kailan mo ako tuturuan ng Huayang acupuncture? Sa susunod na lang tayo magkita. Hayang, may sasabihin ako. Babalik ako sa pamilya Liu. Babalik ka sa pamilya Liu? Ayaw mo namang bumalik dati? May pinadalang mensahe ang tatay ko. Malulugi na daw ang pamilya Liu dahil sa Zhao Group. Zhao Group? Marami akong paraan para lupigin sila. Huwag kang mag-alala. Tigilan mo yung kalokohan. Gusto lang kitang makita. Baka hindi na tayo magkita ulit. Mabuti naman. Di ko na kailangang magbayad ng utang. Bobo ka ba? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Hoy, gusto mo ako, di ba? Huwag kang magkaila. Gago. Napakagago mo. Huwag kang matakot, hindi kita pababayaan. Sino ka ba para makialam sa mga gawain ng pamilya Liu? Tatay, bakit nandito ka? Kung hindi ako dumating, nakapagtakas na kayo nitong Qianxue, bilang ama mo, hindi ko inakalang hihingi ka ng pera para sa lalaking ito. Tay, tumigil na po kayo. Oy, sa pananamit mo, alam mo ang tunay na estado ni Qianxue, di ba? Alam ko ang pagkakakilanlan niya. Sabihin mo, sa tingin mo karapat-dapat ka kay Qianxue? Isa ka lang delivery man, malayo sa estado ng pamilya Liu. Pagtitiisin mo siya habang buhay, sagutin mo. Tito, wala naman masama sa paghahanap buhay ng marangal. Paano niyo nasabing hindi ako karapat-dapat sa kanya? Paano? Inimbestigahan kita, pinag-aralan, angkan mo, lahat hindi mo kaya pantayan ang pamilya namin. Kung ipipilit mo, igagapang mo ang buhay mo. Tay, bakit niyo po sinasabi to? Umuwi na tayo.
Hindi ka nalalabas mula sa Angkan Liu? Tito, habang ayaw ni Qianshu, walang makakapagpaalis sa kanya. Nagbabanta ka? Naghahanap ka ng kamatayan. Mga tauhan ko. Pinagsabihan na kita ng maayos, ayaw mong makinig. Huminahon ka sana. Basagin ang mga binti niya. Si Haiyang yan. Umalis kayo. Sugurin niyo. Binugbog niya kami noon. Marunong ka pala ng martial arts? Aha, astig ka pala. Pero sa panahon ngayon, hindi uubra yan. Umurong ka. Tay, Haiyang, lumabas ka muna. Kausapin ko ng maayos si Itay. Sige, huwag mag-alala. Qianshu, basta ayaw mong umalis, walang makakapilit. Tay, ayaw kong pakasal kay Zhao Batian. Gagong yun. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Pakiusap, pahintulutan nyo. Kunin siya. Kuya Haiyang, dinala na nila si Ate Qianshu. Ano? Dinala siya? Qianshu. Qianshu. Huwag kang sumama sa kanya. Ang kapal ng mukha mong harangan ang sasakyan ko. Umalis ka na. Kahit mga tigre di kakain ng anak, ikaw pa kayang magtatapon sa apoy. Apoy? Si Zhao Batian ay mas mabuti sa'yo ng libo-libo. Di ka karapat-dapat sa kanya, sumama na si Qianshu sa akin. Umalis ka na. Qianshu! Qianshu! Sayang ang lakas mo. Wala kayong pag-asa ni Qianshu. Isa ka lang hamak na dukha, umalis ka. Kung hindi, sasagasaan kita. Kahit sagasaan mo ako, di ko hahayaang makuha mo si Qianshu. Subukan mong harangan pa kung may lakas ka. Qianshu! 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 Sagasaan mo. Kuya Haiyang, nagising ka na? Dr. Xiao, Dr. Xiao, gising na si Kuya Haiyang. Guro, nagising ka rin? Gaano na ba akong katagal nakahiga? Mahigit 1 linggo. 1 linggo? Nasaan si Qianshu? Inuwi siya ng ama niya. Oo nga pala. Guro Huo ay tumawag. May impormasyon daw siya tungkol sa pamilya Zhao at kailangan ka raw. Ang pamilyang Zhao. Sila na naman. Anong trabaho mo? Sinong nagpapasok sa'yo? Ako'y inanyayahan ni Huo Zhenhai. Ano ang tungkulin mo? Ako'y alagad ni Qinglong, isa sa 4 na sugo ng Dragon Guard at magiging manugang ng Angkan Huo. Pahihimugin kong kausapin ka ni Qinglong mamaya. Huwag kang gagalaw, manatili kang nakahiga. Ginoong Haiyang, nasumpungan ko na ang mga ilegal na negosyo ng Angkanjao. Ginang Huo, di ba't ako ang napiling manugang? Bakit nandito itong estrangherong ito? O ang manugang kong si Juan, ito. Di namin inanyayahang tao ito. Sino ka? Sinong nagutos na pumunta ka rito? Lumabas ka agad. Tumigil ka! Hindi pa ako patay. Ako ang may hawak ng Angkan Huo. Ang sino mang gusto kong pumunta rito ay papayagan ko. Poong Huo. Tumabi kayo. Tawagin ang doktor. Magmadali, Zhenhai. Doktor, iligtas niyo ang asawa ko. Ginang Huo, wala na akong magagawa sa karamdaman ni Pong Huo. Hanapin na niyo agad si Dr. Xiao Keiyun. Kung hihintayin si Xiao Keiyun, patay na si Huo Zhenhai. Subukan niyo akong pagtiwalaan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sa buong Jiangcheng, si Dr. Xiao lang ang makapagliligtas kay Poong Huo. Talaga? Alam mo bang ako ang guro ni Xiao Keiyun? Ginang Huo, bakit di niyo papaalisin itong mapagmataas na to? Ipagsasalo ba niyo siya sa bagong taon? Paalisin niyo itong tao agad. Kahit sino na lang gustong pumasok sa Angkan Huo. Binata, ano ang balak mo? Kung hadlangan mo pa ako, magiging marahas na ako sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Kung wala ka rito, di sana nangyari ito kay Zhenhai. Binata, parang naghahanap ka ng kamatayan. Parang naghahanap ka ng kamatayan ngayon.
di ba? Ganito ba kayo turuan ni Batang Qinglong? Ang kapal ng mukha mong bastusin si Panginoong Qinglong. Ako mismo'y binabati ng may galang ni Qinglong. Ako, ang lakas ng loob mong hampasin ako. Naghihimagsik ka na. Umalis ka dyan o hahampasin din kita. Batang walang modo, titigil akong magpagamot. Kapag may nangyari kay Master Ho, panoodin kita. Bakit hindi ka pa umaalis? Nakakaharang ka lang? Kung hindi nila ako pinigilan, kailangan pa ba kita? Ikaw. Dok, bilisan mo. Baka hindi na umabot kay Dr. Xiao ang asawa ko. 10% lang ang chance akong mapatatag si Master Ho. Pero dahil minura ako nito, humanap na lang kayo ng iba. Wag po. Sino ang magliligtas sa asawa ko kung aalis kayo? Siya naman ang mayabang, di ba? Siya na ang bahala rito. Erong manggagamot lang yan. Palalayasin ko na siya ngayon din. Master Ho. Hindi mo ituturok ang karayom na yan. Tumigil ka. Mabisang lunas ang pagpapadugo sa mainit niyang dibdib. Mamamatay tao. Huliin niyo siya agad. May lakas ka pa ng leon. Bibigyan kita ng leksyon ngayon din. Tumigil kayong lahat. Ano ang balak ninyong gawin? Yuer, ang halimaw na ito, siya ang pumatay sa iyong ama. Dr. Xiao, dali. Tingnan mo. Nagpanggap lang yung bata na marunong ng medisina at tinurukan si Master Hu. Nasa kritikal na kalagayan na siya. Anong kalokohan yan? Kung hindi sa iniksyon ni Hayang na nagpakawala ng enerhiya at dugo sa katawan ni Master Hu, baka huli na ang lahat. Imposible. Deliver boy lang siya. Paano siya marunong ng medisina? Tama siya, Dr. Xiao. Hindi mo na kailangang magtanggol pa sa kanya. Hindi ako nagtatanggol. Siya ang aking guro. Sa kalagayan ni Master Hu ngayon, tanging ang aking guro lang ang makakapagligtas sa kanya. Siya nga ba talaga ang guro mo? Malalaman nyo kapag nagising na si Huo Zhenhai. Master Ho. Alam nyo ba kung sino siya? Siya ang mahalagang panauhin ng Dragon Guard, aking tagapagligtas. Sobra na kayo! Siya ba ang tinutukoy ni Master Qinglong na panauhin ng Dragon Guard? Bulag talaga ako. Nanggulo pa sa ganitong importanteng tao. Lalo na ikaw, ang liit ng pangunawa. Paparusahan kayo ni Qinglong ng matindi. Master Hu, hindi namin alam na siya ang panauhin ninyo kanina. Kaya... Lumabas kayo! Parehong lumaya sa angkan ng Hu. Alis na kami ngayon din. Ngayon din. Mr. Haiyang, humihina na ang pangangatawan ko. Tatay? Ay, pero may hiling ako. Sana matupad mo. Kapag ginawa mo yon, wala na akong pagsisisi. Sabihin mo na. Pakiusap, Mr. Haiyang. Pakasalan mo ang anak kong babae. Ginoong Haiyang, lalo akong humihina. Sana'y maipagkatiwala ko ang babaeng ito sa iyo. Mawawala na ng sama ng loob ang puso ko. Tay, anong sinasabi mo? Malaya na ang pag-ibig ngayon. Sino pa ang gumagamit ng pagpapakatiwala? Tama siya, Panginoon, ay talagang nalilito na. Mas pipiliin mo ang hayop na to kaysa mabuting alagad na si Qinglong? Bakit siya? Tumigil ka na. Dahil sa iyo nagkagulo ang pamilyang ito, may lakas ka pang magsalita, lumabas ka na agad. Ikaw, Ginoong Huo, sa totoo lang, may gusto na po ako kaya... Haba ng pila ng lalaking humahabol sa akin hanggang Pransya. Mukha ba akong nangangailangan sa'yo? Kung ganyan ang nararamdaman ni Binibining Ho, sige na nga. Panginoon, bakit hindi ka na lang magpahinga? Ay, mukhang walang kapalaran ng anak ko. Bahala na, bahala na. Tanging lalaking yan. Kayong mag-usap, mauna na ako sa kumpanya. Ang inyong kamahalan na kumpleto ko na ang ebidensya laban sa pamilya Zhao. Hihintayin ang utos ninyo. Juke. Narito ang lahat ng ebidensya sa krimen ng pamilya Zhao. Naayos na namin ng maayos. Mga hayop na di karapat dapat maging tao. Buburahin ko ang buong angkan nila. Hello? Sige, nakuha na. Ginoong Haiyang, nakapag-ulat ang Dragon Guard na iblibli ang artipakto ng makalangit na palasyo. Ano? Juke, samahan mo ako.
Kailangan nating makuha ang artipakto ngayon. Juke, magkano ba ang dala mo? Dapat hindi tayo pumalya sa artipakto ng makalangit na palasyo ngayon? Wala akong pera. Ano ang ginagawa mo sa subasta kung wala kang pondo? Teka, upo muna tayo. Pag may nagbuwis, kukunin ko na lang para sa'yo. Diyos ko. Hindi ubra to. Kailangan nating gumawa ng bagong plano. Hoy Haiyang, alam kong darating ka. Zhao Batian, anong kalokohan na naman ang gagawin mo? Mukha namang desente ang suot nyo, mga delivery rider kayo't nangaharang sa subasta. Sa batian, bastos ka. Ako ang bastos? Kayong walang pambayad, malamang magnanakaw kayo rito. Tingnan nyo itong delivery boy na nangahas sumali sa subasta. Anong balak nito? Grabe naman. May ganyang klaseng tao pa pala sa lipunan? Marami nga ang kakaibang tao ngayon. Tigil mo na ang paninira, Zhao Batian. Paninira? Kung wala kayong pera, magluhod kayo sa akin. Baka pagbigyan ko pa. Huwag kang mag-alala, may pondo kami. Pera? Katawa-tawa. Delivery rider ka lang, saan ka kukuha ng pambid? Ang Antique Junction ko ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Karapat-dapat ba akong sumali? Ang Who Group ko naman ay 10 bilyon ang halaga. May karapatan na ba ako ngayon? Nababaliw na ba kayong dalawa? Nandito kayo sa lahat ng dako. Zhao Batian, kung may iba ka pang kalokohan, ilabas mo na. Kapuri-puri. Sino mag-aakalang ilalagay ninyong lahat sa talunan na ito? Pero mabibigo kayong lahat ngayon? Mabibigo? Anong ibig mong sabihin? Wang Biao, linisin mo ang lugar. Lumabas, lahat kayo lumabas, bilisan nyo. Umalis na kayong lahat dito, bilis lumabas. Hindi niyo ba nakikita? Nandito na ang mga tauhan ko kanina pa. Sigurado ka bang mapipigilan kami ng mga tauhan mo? Alam kong hindi. Pero alam mo ba kung kanino ang lumang libro na iyon? Nasa Antique Junction ang librong iyon, walang opisyal na rekordo. Ang libro? Kay Luming na kapatid mo? Ha. Kawawang Haiyang, niloloko ka ng sarili mong kapatid. Ang Heavenly Palace artifact ba ay dinala ni Luming para sa subasta? Oo. Tawagan si Luming. Sabihin mong kanselahin ang subasta. Bibiling ko ito ng pribado. Hoy, hindi na kailangan. Nasa akin na ito. Haiyang, hindi mo inaasahan to, no? Mas pipiliin pa ng kapatid mong ibigay sa akin kesa sa iyo. Masakit, diba? Tinraidor ka ng kapatid na ipinaglaban mo, nakakaawa. Gumamit ka ng masamang paraan. Kung hindi ka tutulungan ni Luming? Susuka. Halos ko siyang patayin noon, kaya ibinigay niya ang libro. Ibigay niyo ang Heavenly Dragon Jade Pendant. Kung hindi, susunugin ko ito. Hayang ibigay mo ang Dragon Jade o abo ka. Zhao Batian, pagnanakaw ito. Kailangan ang galing sa pagnanakaw. Dapat lang. Zhao Batian, ibigay ang artifact. Baka bigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Sino ka para bigyan kami ng pagkakataon? Pag nakuha ko ang Dragon Jade, mapapasakin ang Dragon Guard. Madali kayong patayin. Sa tingin mo susunod sa'yo ang Dragon Guard? Kung di mo ibigay, sisirain ko ang Jade. Gusto mo ang pendant? Angkinin ang Dragon Guard? Mangarap ka? Matapang ka. Kung sisirain mo yan, papatayin namin ang angkan mo. Binabantaan mo ako. Sisirain ko talaga. Gusto mo mamatay? Ako na ang bahala dito. Kasalanan mo ito. Haiyang, kaya mo ba ako pigilan? Tignan mo ito. Haiyang, huwag kang makinig. Huwag kang papayag. Bitawan mo ako. Si Qianshui ito. Zhao Batian, gago ka? Ginamit mo pa ang babae para manakot? Basta ako'y magtagumpay, handa akong isakripisyo lahat. Zhao Batian. Kahit buhay ni Liu Qianshui. Kapag hinawakan mo si Qianshui, siguradong pagsisihan mo habang buhay. Hayang, bitawan mo na. Kung hindi, sasaktan namin si Liu Qianshui. Talaga palang gusto mo si Liu Qianshui? Tigil na. Pakawalan mo si Qianshui ngayon din? Wala kang karapatan. Nobya ko siya. Hindi ko siya pakakawalan. Hindi ka karapat dapat sa kanya. Kaya ka ng Dragon Guard na iligtas si Liu Qianshui. Mag-isip ka mabuti, Zhao Batian. Katawa-tawa. Pag kinasal na kami, itatago ko siya kung saan. Hahanapin pa kaya siya ng Dragon Guard? Pipinsaling kita ngayon din para hindi mo na masaktan si Liu Qianshui. Ano bang kailangan kong gawin para pakawalan si Qianshui? Wang Biao, bigyan mo si Haiyang ng imbitasyon. Haiyang, pakakasalan ko si Liu Qianshui. Kung mahal mo siya, kunin mo ang Heavenly Dragon Jade Pendant. Kung hindi, pahihirapan ko siya pagkatapos ng kasal.
Estudyante ka lang naman, nangangarap ka pang ligawan ng mayamang dalaga. Nakakatawa. Umalis ka na. Hayang, papayag ka bang pakasalan siya ng gago? May magagawa pa ba ako ngayon? Kuya Hayang, nandito pa kami para sa'yo. Luming, bakit ka naging tauhan ni Zhao Batian? Nakakahiya ka. Sayang ang ginawa ni Hayang sa pagpapagamot ng nanay mo. Wala ka na bang konsensya? Kuya Hayang, ako ang may kasalanan. Sampalin niyo na ako kung gusto niyo. Hindi mo kasalanan, pinilit ka ni Zhao Batian. Naiintindihan ko? Ako ang dahilan kung bakit naagaw si Qian Shui. Kasalanan ko ang lahat. Ano kinalaman ni Liu Qianshui? Ang pinag-uusapan ay pagbenta mo ng artikulo ng makalangit na palasyo kay Zhao Batian. Gusto kitang bugbugin hanggang mamatay. Juke, walang makakalaban kay Zhao Batian. May sariling problema rin si Luming. Hoy, teka lang. Ano pinagsasabi niyo? Hindi ko ibinenta ang artikulo ng makalangit na palasyo. Ano? Huwag niyo akong pahiyain. Ano ibig niyo sabihin? Ako ang nagbigay ng libro kay Zhao Batian. Ano? Papatayin kita? Makinig ka muna sa paliwanag ko. Isang kopya lang ang ibinigay ko. Meron ka pang iba? Nako, ang dami pala. Paano mo nakuha ang lahat ng auto? Di ba't may sunog sa Antique Junction noon? Nakakuha ako ng kopya ng Heavenly Palace Artifact Forging. Pinagawa ko ng maraming kopya para pagkakitaan. Di ko inakalang malaman ni Zhao Batian. Pinilit niyang bigyan ko siya, kaya binigyan ko... Kuya Hayang, wag mo nang hanapin. Nawala na ang mga letra, walang makakaintindi. Kaya kong basahin auto. Juke, balik ka agad. Sabihin mo kay Master Huo na paligiran ng Dragon Guard ang kasal ng Zhao. Uunahin kong iligtas si Qian Shui. Anong gagawin natin ngayon? Tawagin ang lahat para tulungan si Hayang laban kay Zhao Batian. Sige, alis na tayo. Tara na. Samahan nating pasukin ang nobya. Liu Qianshui. Nandito na ang lahat ng bisita. Ano pang hinihintay mo? Ayaw mo talagang pakasalan ako. Di ba ako kasing galing ni Hayang na delivery boy? Di mo siya kasing galing. At ayoko talagang pakasalan ka. Kung di mo tatapusin ang kasal na to, gugupitin ng angkan namin ang Liu family. Ako mismo ang papatay sa inyo ng tatay mo. Hintayin mo yan. Ba't yan? Ipinagkakatiwala na namin sa'yo si Qian Shui. Tiyagain niyo po, Uncle Liu. Aalagaan ko si Qian Shui. Tito pa rin ang tawag mo sa akin. Dapat itay na. Qian Shui, nandito na. Hayang, Qian Shui, huwag matakot. Nandito ako. Sinabi ko na wala pwedeng pumilit sa'yo. Ginoong Liu, di mo ba sinabing naayos mo na? Bakit nandito pa siya? Para siyang dikit-dikit na plaster, hindi matanggal? Huwag mag-alala, Balay. Ako na ang papaalis sa kanya. Sige na nga. Binata, alam ko ang pakay mo ngayon. Pero alam mong magkaiba ang estado ninyong dalawa. Tingnan mo ang anak ko. Bata't matagumpay. Gwaping-gwapo. Anong laban mo? Gago ang anak mo. Siyempre, di ako makakapantay diyan. Bastos, hindi mo pwede insultuhin ang anak ko. Kasal ngayon ng anak ko, ayoko ng gulo. Umalis ka na ngayon din. Nandito ang 2,000. Kunin mo't umalis ka na. May bagay na di nabibili sa pera. Tara na. Tama nga ang hinala ko sa iyong tangang umiibig. Dahil pinili mo si Qian Shui, ibigay mo ang Heavenly Dragon Jade Pendant.
Haiyang. Mayroon ka palang Heavenly Dragon Jade Pendant? Bakit ngayon mo lang sinabi? Huwag kayong mag-alala, Tito Liu. Akin din ang Heavenly Dragon Jade Pendant. Di mo mapapanatili ang Jade Pendant at aakuin ko siya. Gusto mo libreng makakuha? Naghahanap ka ng kamatayan. Sino mang gumalaw kay Haiyang, kalaban na ng aming whole group. At ng Antique Junction ko? Ako si Antique Junction. Aba, may backup ka pala. Pero parang wala namang silbi ang mga to. May silbi man o wala, malalaman natin sa laban. Miskin para lang sa isang delivery guy. Kakalabanin mo ang pamilya Zhao? Mukhang gusto niyong mamatay. Master Zhao, kahit anong mangyari, poprotektahan ko si Haiyang. Ang whole group ay laging nasa likod ni Haiyang. Kung walang ambush, papasukin ko kayo. Mga tauhan. Bilisan nyo, lumabas kayo. Ikaw ang sinasabihan, bilis. Akala niyo ba pangkita lang ang pamilya Zhao? Haiyang, anong gagawin natin? Huwag mag-alala. Hintayin natin ang tamang panahon. Tigilan ang pagpapanggap. Mas marami akong tao. Anong ibubugan nyo? You went Spanish. Suman. Paano siya nakakuha ng ganito karaming delivery men? Hindi ka panipaniwala. Zhao Batian, kanina ka pang mayabang. Sapat na ba to? Huwag kang magyabang. Marami pa akong baraha kaya wala na. Akala mo wala na ako? Zuki. Utos mula sa Dragon Guard. Dragon Guard. Wasakin ang Zhao Group at Liu Group. Zidjoke Envoy? Sino ba talaga itong batang ito? Mali ba ang desisyon ko? Imposible. Hindi mo maaaring tawagin ang 4 envoys. Parehong panluloko to. Tatay, may backing tayo kay Lord Baihu. Takot ba ako sa Juki Envoy? Oo nga pala. Nandyan si Lord Baihu. Tatawagan ko na siya. Hindi na. Nandito na ako. Huwag nang tumawag. Nandito na ako. Panginoong Baihu, dumating ka rin. Dapat kang tumindig para sa aming pamilyang Zhao. Walang galang. Umatras kayo, umatras! Ang inyong pamilyang Zhao at Liu ay may malubhang kasalanan. Paano kayo nangahas mga api sa akin? Emisaryong Baihu, ano ang ibig ninyong sabihin? Kami tapat na kaanib ninyo. Si Haiyang ay tagapagtaguyod ng Dragon Guard, ngunit inapi ninyo siya, kayong mga walang hiya. Imposible. Driver lang siya. Paano siya naging tagapagtaguyod ng Dragon Guard? Ginoong Haiyang, Itay. handa na kami. Sa utos ninyo, sisimulan ng lipulin ang mga pamilyang Zhao at Liu. Sige. Hang, Ginoong Haiyang. Manugang, papakasalan ko na si Qian Shui. Huwag ninyong lipulin ang aming angkan. Huli na ang lahat? Tumayo ka. Opo. Dakpin silang lahat, papanagutin ayon sa kanilang mga kasalanan. Opo. Hindi ako naniniwala. Draper ka lang. Bakit ka tagapagtaguyod ng Dragon Guard? Dahil ako ang Crown Prince ng Daki, tagapagtatag ng Dragon Guard. Totoo pala siya. Tangang bulag, pinabayaan mo ang tunay na dragon at pinili si Zhao Batian. Nagsisisi ako. Paumanhin. Haiyang. Loko ka. Dahil lang sa Heavenly Dragon Jade Pendant, hindi ko tatanggapin. Huwag kayong lalapit. Papatayin ko si Liu Qiang. Lintik kang bata ka. Subukan mong galawin siya, hahatin kita sa dalawa ngayon din. Huwag kang gagalaw o hindi ako magpapakapino. Zhao Batian, pakawalan mo si Qiang Shui ngayon. Baka hindi pa kita patayin. Tigilan mo ang kalokohan. Iabot mo ang Heavenly Dragon Jade Pendant o hukayin mo ang bangkay ni Liu Qianshui. Haiyang, huwag. Ang gusto mo lang ay ang Jade Pendant, di ba? Sige, kunin mo. Nakuha ko na ang Heavenly Dragon Jade Pendant. Ang kanang Zhao ang mamumukutangi sa buong mundo. Bakit ka nagpakabobo? Bakit mo binigay sa kanya ang pendant? Hindi maitutulad ang pendant sa'yo. At saka mababawi ko yan kahit kailan. Ngayong nasa akin na ang pendant, wala nang saysay ang buhay ninyong dalawa. Mamatay kayo. Haiyang, bakit ka nagpakasubo?
Bakit mo ako tinanggihan ng suntok? Walang dahilan. Habang nandito ako, hindi kita pahihintulutang masaktan. Tangang tao ka. Hayang. Hayang! Hayang!